Ang lupa ni Lolo. Sa isang maliit na bayan sa hilaga ng Luzon, may isang piraso ng lupa na minana mula sa kanilang lolo, si Lolo Manuel. Ang lupa ay hindi gaanong malaki, pero ito ang nagbigay sa pamilya ng ilang dekada ng kabuhayan mula sa kanilang mga taniman ng palay at gulay. Pagkatapos mamatay ni Lolo Manuel, ang lupa ay naipamana sa kanyang tatlong anak, sina Aling Nena, Mang Ernesto at Tita Linda. Sa simula, ang lupa ay binabahagi sa bawat pamilya ayon sa kanilang pangangailangan. Ngunit nang maglaon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang tatlong magkakapatid hinggil sa kung paano dapat gamitin ang lupa. Si Aling Nena ay nais na palawakin ang kanyang bahagi ng lupa upang magtanim ng mas maraming palay, samantalang si Mang Ernesto ay nagnanais na gamitin ang bahagi ng lupa para sa pagtatayo ng isang maliit na negosyo. At si Tita Linda naman ay gustong i-redevelop ang lupa para sa isang residential project. Ang hindi pagkakaintindihan ay nagresulta sa mga away at sigalot sa pagitan ng magkakapatid. Ang mga anak ni Aling Nena, Mang Ernesto, at Tita Linda ay nagsimulang magsalita ng masama laban sa isa't isa, at ang mga magulang ay hindi na nagkakasundo. Isang araw, habang ang sigalot ay umabot sa punto ng legal na laban, nagdesisyon ang kanilang bunso, si Jamie, na mag-organisa ng isang family meeting. Sa pagtitipon, nagdala siya ng isang mediator na eksperto sa mga usaping pangpamilya at lupa. Sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap, natutunan nilang ibahin ang kanilang pananaw. Napagkasunduan nilang hatiin ang lupa sa tatlong bahagi, ngunit may kondisyon na ang bawat bahagi ay dapat gamitin sa paraang makikinabang ang lahat. Ang isang bahagi ay ginamit ni Aling Nena para sa kanyang palay, ang isa ay pinili ni Mang Ernesto para sa negosyo, at ang huli ay inilaan ni Tita Linda para sa housing project. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pag-unawa ay nagbigay daan sa pagkakasundo. Muli nilang nahanap ang pagmamahalan at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Ang lupa ni Lolo Manuel ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng kabuhayan, kundi naging simbolo rin ng kanilang bagong pagkakaisa.